Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Let's declare po, Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Because our God is Jesus, He is the anointed one. So, our day 1 scripture po, I am a blessing. I am anointed. I am a believer. I'm a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and not extreme. So, kamusta po ang lahat? Ang buhay ko ay pabanal ng pabanal, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya, aga ng paga. Wala doon. So, yun po. Ang ating pong series for this month ay faith po. So, tayo po ay nasa pinakahuling series po for this month. And ang title ko po ngayon ay Faith That Walks on Water. So, for this month, usapan pong faith po tayo ngayong araw na to. So, sabi po dito sa Matthew chapter 17 verse 20, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will be moved. Nothing will be impossible with you. Sinabi dito na walang imposible kay Lord, basta tayo ay may faith just like a mustard seed. Yung ay sobrang like for example, mas maliit pa po dyan. Mustard seed po. Ang mustard seed ay sobrang liit po, na parang kagaya po nito na isang tuldok lang po ng ballpen. Na kapag sa malayo, hindi po yan nakikita. Hindi po nakikita ng marami, lalo na sa malayo. At kahit sa malapit, parang sobrang liit lang po yan. Sa paningin mo, maliit po yan, na parang wala lang, na sobrang liit, pero para kay Lord, it is powerful. Sa'yo maliit yan, kay Lord mataas yan, kay Lord strong yan. That can crush everything po. That can crush everything. Ganyan po ang nagagawa kapag tayo ay may faith, kahit simple faith man yan, kahit maliit na faith, it can crush everything, and it can move everything. Everything will be moved according to your faith. That mustard seed of faith can crush all your problems, can crush all your concerns, and can move every mountain. That can turn into a great testimony. Gaano man kalaki yung problema mo, katulad nung kanina yung sa tissue, sobrang laki niyan in compare sa tinuldukan ko kanina na mustard seed. Sobrang liit lang po ng mustard seed. Pero that can crumple, that can crush anything na mga pinagdadaanan mo. Ano man yung mga pagsubok mo sa buhay, you just need like a mustard seed and it can crush everything, lahat ng mga pinagdadaanan mo. And sabi ko nga kanina, that small faith that you have kay Lord, sobrang laki po ng faith na yan. It can crush all your struggles. And sabi sa verse, nothing will be impossible with you. Ganun po ang nagagawa ng faith po na meron tayo. And sometimes, we just have like different mountains in life. Minsan may maliit, minsan may medium, minsan may sobrang taas. Pero yung mountains na yan, minsan iba't iba po yung bigat. Merong magaan, merong nakakatusok, merong masakit, merong sobrang painful na mga pinagdadaanan natin sa buhay. Meron namang halo-halong problema na merong masakit, merong konti lang, merong iba't iba po yung napapagdaanan natin sa buhay. Iba't ibang mountains yung mga kinakaharap natin sa buhay. Pero yun po ang kagandahan sa atin kapag tayo ay may faith just like a mustard seed. And ito po yung iba't iba nating mga mountains. Meron po tayong mountains na maliit lang, merong mountains na malaki, merong mountains na maliit. Pero it doesn't matter kung ano yung pinagdadaanan mo. It doesn't matter kung ano yung mountains na pinagdadaanan mo. It doesn't matter kasi ang kailangan mo lang ay faith. Kailangan mo lang just like a mustard seed. Tapos lahat ng mountains na to, lahat ng mountains na yan, it can move. It can move. Lahat yan matutumba according to your level of faith. Mountains of fear, mountains of anxiety, mountains of worry, mountains of sickness, mountains of doubt, mountains
kailangan meron tayong faith. Hindi mahalaga kung gaano man yan kalaki, hindi mahalaga kung gaano man yan kataas. Kailangan mo lang ng mustard seed that you have at it can move everything. And ito po yung dito tayo magpo-focus sa faith that walks on water. Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, "Lord, save me." Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" So ang summary po kasi dito ay after po ng miracle, nung ginawa ni Jesus na nagpakain siya ng 5,000 men, plus women and children po with 5 loaves and 2 fish po, Jesus sent the disciples sa boat. Pinauna po ni Jesus yung kanyang mga disciple. At si Jesus, nagpunta po siya sa mountainside and pray. At that time po kasi si Jesus ay may pinagdadaanan po siya at may narinig po siyang about po sa death ni John the Baptist po. So, syempre kapag namatayan po tayo, nahihirapan po tayo and nagluluksa po tayo. So si Jesus withdrew to be alone, nagpunta siya sa mountainside. And sometimes tayo kapag may mga pinagdadaanan tayo, mga big problems or small problems, ang kailangan lang po pala natin, gawin natin yung kagaya ng kay Jesus. Pumunta tayo sa isang secret place, maaaring kwarto mo yan, o kung saan ka komportable, na kayong dalawa lang ni Lord yung nag-uusap, na kailangan mong mag-pray. Kasi naiintindihan ni Lord kung ano yung pinagdadaanan mo. Higit pa sa best friend mo, maaaring magkwento ka sa best friend mo, sa family mo. Pero kapag kay Lord ka naglabas ng saloobin mo, kay Lord ka nagsabi ng mga problem mo, yung comfort na ibibigay sa'yo ni Lord ay hindi mo makukuha sa mga taong nakapaligid sa'yo. And tayo din po minsan, kapag tayo po ay may pinagdadaanan, masakit, mahirap, mabigat, gulong-gulo po tayo sa buhay natin, na hindi alam ang gagawin, tularan lang po natin si Jesus. Let us withdraw kay God. Lumapit po tayo kay Lord and go in a secret place na kayo lang dalawa ni Lord. You can cry out kay Lord, speak truly kung ano yung laman ng puso mo. Pero bago ka pa man magsalita, alam na po agad ni Lord kung ano yung laman ng puso mo. Gusto lang ni Lord marinig galing sa'yo. And kailangan po nating maging real sa Kanya. Kasi si Lord, hindi po tayo ni Lord i-judge sa kung ano po yung mga sinasabi natin kay Lord. We just need to be open to Him. And masaya siya na kapag tayo po ay nag-open po sa Kanya. Dumadating din po kasi yung time na tayo ay napapagod, tayo ay nasasaktan, nahihirapan, but God reminded us na we just need to connect kay Lord, na hindi natin kaya mag-isa. And yun nga po, gaya na sabi ko kanina, hindi lang basta faith, kailangan din po natin ng tamang focus. Sa verse po, makikita na we can do all things na mukhang imposible pero nagiging posible po. Imposible lumakad sa tubig ang isang tao. Nakakita na po ba kayo ng tao lumakad sa tubig? Di ba wala po? Imposible po siyang mangyari. As long as you have faith and as long as you have focus, kapag tayo ay may faith, nagkakaroon tayo ng courage. Nagiging matapang tayo kapag may faith tayo. Na kahit anuman yung sabihin ng ibang tao tungkol sa'yo, basta kapag may faith ka, may pananalig ka, alam mo, yung tunay mong identity kay Lord, it doesn't matter. Kilala ka ni Lord, alam ni Lord yung pinagdadaanan mo, alam ni Lord yung point of view mo, alam ni Lord lahat ng sitwasyon sa buhay mo. It doesn't matter kung ano yung sabihin ng ibang tao tungkol sa'yo, ang mahalaga ay yung identity mo kay Lord. At kapag tayo ay may faith, nagkakaroon tayo ng courage. Katulad po ni Peter. Peter had the courage to step outside the boat because he experienced how Jesus showed miracles in his life. Nagkakaroon po tayo ng courage to step outside the boat. At kapag tayo minsan may mga pinagdadaanan tayo na hirap po tayo, ang kailangan na po natin ay courage to step outside the boat, to step outside your comfort zone, at sa pag-step out mong yun, sasamahan ka ni Lord at nakikita mo yung miracle ni Lord sa buhay mo, kailangan mo lang mag-move forward. So, dito po tayo mag-focus. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Doon pa lang sa sinabi ni Peter na tell me to come to you on the water. Doon pa lang sa sinabi niya, may faith na po agad doon si Peter. Paano nagkaroon ng faith doon si Peter?
Humingi siya ng imposibleng bagay dahil kilala niya yung kausap niya. Kilala niya na si Jesus ay mapaghimalang Diyos. Kilala niya na si Jesus ay hindi siya pababayaan. And gawin din natin yung katulad ng ginawa ni Peter. Let us ask kay Lord yung mga impossible things kasi kilala natin na si Lord ay mapaghimalang Diyos. Kasi kilala natin na si Lord ay miracle working God. Imposibleng lumakad sa tubig, pero we ask for impossible things. Di ba kay Lord walang imposible? Faith asks boldly because it knows who God is. Pansin po natin na hindi po agad siya tumalon sa tubig. Nagtanong muna siya ng, Lord, if it's you. Hindi po siya agad-agad tumalon sa tubig. Humingi muna siya ng instruction kay Lord. Sometimes kasi minsan may mga pag-aalangan din tayo sa buhay natin, lalo na kung malaki, lalo na kung mabigat, o kung mukhang malabo yung instruction ni Lord. Kaya inas niya muna si Lord, Lord, kung kayo po ba talaga yan? Hindi niya inas yun dahil wala siyang faith. May faith siya. May faith siya kasi nag-ask siya ng imposibleng bagay kay Lord. And sometimes we can do that also. Mag-ask tayo ng imposibleng bagay kay Lord. At doon nakikita yung faith ng isang tao. Hindi dahil po sa walang faith siya, pero minsan gusto lang po nating makasiguro. Kagaya po ng kay Peter, gusto natin na tayo makasiguro. Minsan kasi tayo ay sigurista din na dapat ay sure yung mga nangyayari po sa buhay natin. Pero kahit po may tanong doon si Peter, nandun pa rin po yung faith ni Peter. Kasi katulad ni Peter, naghihintay lang din po tayo ng salita mula kay Lord na come. Yun po yung sinabi ni Lord kay Peter. Come, he said. Ano ba yung mga sitwasyon sa buhay mo na gusto mong sabihin kay Lord? Na Lord, if it's you, make a way. Lord, if it's you, clear me a give direction. Lord, if it's you, you know how tired I am, let me rest in your presence. Lord, if it's you, heal me. Lord, if it's you, protect me. Lord, if it's you, patunayan mo ang presensya mo sa buhay ko. Lord, if it's you, kahit hindi ko pa nakikita, susunod ako. Madami tayong tanong kay Lord, pero kailangan nating alalahanin na si Lord ay sobrang powerful, na kahit ano yung sabihin natin kay Lord, hingin natin kay Lord, ito ay mangyayari according to the level of our faith and according to the will of God. And ito, let's fill it up po. Lord, if it's you, ano man yung mga pangangailangan natin sa buhay, fill it up. Lord, if it's you, give me a job. Lord, if it's you, make a way. Kayo po yung mag-fill up niyan kasi kayo lang din po ang nakakaalam kung ano po yung kailangan nyo kay Lord. And ang response palagi po ni Lord sa atin ay, come, he said. Yun po yung response sa atin ni Lord na kapag tinanong mo si Lord, ang sasabihin ni Lord sa'yo, come, he said. Faith moves when we respond to God's invitation, and one word from God can change everything. Kasi nung sinabi ni Jesus kay Peter na come, he said, pwede namang si Peter hindi na siya tumalon sa tubig, pwede hindi na siya lumakad sa tubig. Pero ang ginawa ni Peter, nag-move pa rin siya sa invitation ni Lord. And yung pag-move ni Peter sa invitation ni Lord, one word lang yung sinabi ni Lord dun come. Tapos one word from God can change everything. Amen. So ano man yung instruction ni Lord sa'yo, kailangan mo lang mag-move, kailangan mong gampanan, kailangan mong lakaran. Hindi mo kasi masasabi na yung sinasabi pala sa'yo ni Lord, that can change everything kapag ginawa mo kung ano yung sinasabi ni Lord sa'yo. And gaya ng kay Peter, because of your faith, it will happen. Yan po yung A natin, the step of faith. So, ang nangyari na po dyan ay, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came towards Jesus po. So, ang B po natin ay the power of focus. So, dito po natin makikita kung gaano kahalaga po ang manatiling nakafocus kay Lord with faith po. Yung focus, mahalaga po yan. Gaya po nung sabi sa verse. And dahil si Peter ay nag-focus kay Jesus, nakalakad po siya sa water nung siya po talaga ay nag-focus kay Jesus. Pero nung bigla na pong nagkaroon ng malaking alon, nagkaroon ng waves, nagkaroon ng malakas na ihip ng hangin, siya po ay na-defocus. Pero nung una, sobrang focus na focus po siya kay Lord. At yun nga po, he had faith and
his focus was on Jesus. Pwede tayong may faith, pero kung hindi nakafix yung mata natin kay Jesus, hindi tayo magtatagal sa ibabaw ng tubig. Pwedeng may faith tayo, pero kung hindi nakafocus ang mata natin kay Jesus, maaari tayong lumubog, maaari tayong magsinkin. Faith will make you step out, but focus on Jesus will keep you above the water. So ito na po yung nangyari yung sinabi ko kanina. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. So unti-unti na po lumulubog si Peter. He had faith and he had focus kay Jesus. Pero pumasok yung doubt. Nawala yung focus niya kay Jesus. Kaya unti-unti po siyang lumubog. Napafocus si Peter dun sa malakas na hangin sa paligid na ikinalubog niya. Pero nakita ni Lord na nawala ang focus ni Peter po sa kanya at unti-unti po siyang lumubog. Nagsisimula ang pagkalubog hindi lang sa pagkawala ng focus, kundi sa pagpasok ng doubt kapag hindi na tayo nakatingin kay Lord. Hindi po pala tayo lumulubog. Unti-unti na nalalaman tayo ng mga makakamundong bagay. Unti-unti pong nakakain ng business sa buhay natin. Unti-unting nawawala po yung fire na meron tayo. And situations around us like problems, issues, trials can shake our focus. Kagaya nung kay Peter na malakas yung hangin, na-shake yung focus niya, nawala yung focus niya kay Jesus. When doubts enter po. Dito sa mundo, iba't ibang sitwasyon po ang ating nararanasan. And those situations po can affect our thinking or yung view po natin sa buhay. Na kapag may hindi magandang sitwasyon, may dalawang choices lang po yan. Kapag hindi magandang sitwasyon, pwedeng magmukumok ka na lang or mag-trust ka pa rin kay Lord in despite of everything. Example, ito pong dalawang person po dito. For example, sila po ay may same na work. Tapos dun po sa work nila, nagbabawasan po ng tao sa company. Yung isang person, worried po siya. Yung nasa left side po. Pero yung nasa pangalawang person naman po, iba po yung mindset niya. Sinasabi niya na, ay hindi okay lang na natanggal ako dito sa company. Kasi may inihahanda si Lord sa akin na mas better na work. At kapag ganun po yung mindset natin, yung faith po natin, a-actionan po yan ni Lord according to our level of faith. Amen. Paano nangyari kay person number 2 yung naging ganun yung mindset po niya? Paano po yung naging ganun? Because connected po siya kay Lord. At ganun po ang nagagawa kapag tayo po ay connected po kay God. Na kahit magkagulo sa paligid mo, na kahit yumanig, kung ano man yung tinatayuan mong foundation, hindi ka matitinag. Gaano man kabigat yung pinagdadaanan mo, basta nakatayo ka sa strong foundation, hindi ka matitinag. Amen. Kahit mukhang malabo yung sitwasyon, still nagtitiwala ka pa rin po kay Lord. Kaya mahalaga din po na kung ano po yung laman po ng utak natin ay punong-puno ng mga promises ni Lord. Kasi doon po tayo kukuha ng lakas kay Lord. At yung mga promises po na yun po yung ibabato natin sa kaaway. Marami tayong hirap or mga trials in life, pero kapag nasa firm foundation tayo, may bagyo man, ma-shake man tayo, not to the point na halos pag-give up na tayo, nakatayo pa rin tayo sa firm foundation natin. Na may mangyaring hindi maganda, our mindset is may ginagawa si Lord sa buhay ko. Hindi pa tapos si Lord sa buhay ko. Kapag hindi pa maganda yung nangyayari sa buhay mo, hindi pa tapos si Lord sa'yo. At kapag maganda na yung sitwasyon, thank you Lord, kasi sa paganda pa lalo ang sitwasyon, sa paganda pa lalo yung buhay po natin. And ito po yung next verse po natin. Si Peter is cried out kay Lord na, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? The rescue. Kasi kahit lumubog ka na, hindi ka pababayaan ni Lord. Isang sabi mo lang kay Lord na, Lord, help me. Lord, protect me.
Isang salita mo lang kay Lord, hindi ka pababayaan ni Lord. Sabi kanina, immediately. Yun yung sabi ni Lord kanina. Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. Immediately. Hindi sinabing after 5 minutes, hindi sinabing after 10 minutes, hindi sinabing 1 hour. Sabi dito, it's immediately. Ganun pa lang nangyayari kapag tayo tumatawag sa ating Panginoon. He is immediately saving us, immediately holding our hands para tayo ay itayo sa pagkakalugmok, para itayo tayo sa mga problema na pinagdadaanan natin. Ganun si Lord sa atin, immediately siyang mag-respond sa atin. Madefocus man tayo dahil sa ingay ng sitwasyon, dahil sa gulo ng paligid, at kahit tayo ay unti-unti nang lumulubog, God will immediately reach out your hand the moment na tinawag po natin si Lord. He will hold your hand at dahan-dahan ka po niyang iaangat gaya ng pagkakaangat niya kay Peter. Hindi po niya hahayaan na ikaw ay lumubog sa problema kinakaharap mo. Kasi all our trials, lahat ng mga trials na inalaw ni Lord sa buhay natin, hindi po yun ibibigay ni Lord sa atin ang hindi natin kaya. Si Lord mag-aalaw lang po yun ng mga problems sa buhay natin na kaya natin because those problems can test our level of faith. Those problems, those trials, can test kung ano na ba yung sitwasyon ng faith natin, kung tumataas na ba yung faith natin, at doon nagkakaroon ng molding sa puso natin, sa buhay natin, doon nagkakaroon ng molding para tayo magkaroon ng Christ-like character. Amen. Lumubog man tayo sa sitwasyon na nahihirapan tayo, He will still carry you. Sabi dito sa verse 31, "You of little faith," He said, "why did you doubt?" Kahit pa may faith tayo or kahit pa sabihin natin na mataas yung level ng faith natin, kapag napasukan pala po ng doubt, yung puso natin, nakakain yung faith po na meron tayo. Si Peter, may faith po siya, kaya po siya nakalakad sa tubig. Pero nung tumingin na siya sa alon, nung na-defocus na siya, nung umalis yung tingin niya kay Jesus, nagsimula po siyang lumubog. Unti-unti siyang lumubog. Hindi po nawawala yung faith, but when doubts enter, it shifts our focus. At kapag hindi na si God ang focus, doon tayo nagsisimulang lumubog po. Faith and doubt can exist at the same time, gaya po nung nangyari kay Peter. Pero kung alin po yung pinapakinggan po natin, yun ang magdidikta ng mangyayari. Paano po nag-exist ng same? Hindi ibig sabihin po na walang faith kapag nagkaroon ng doubt. Pero kapag po na-shift yung focus natin sa problema, na-shift yung focus natin sa takot or sa doubt, doon po tayo naapektuhan. Yes, may mga pagkakataon po na nag-exist ng same. May faith, may doubt, na kagaya po nung kay Peter. May faith siya, kaya po siya nakalakad sa water. Pero nung nawala po yung focus niya kay Jesus, at doon napunta sa waves and wind, nag-shift yung focus niya, then nagkaroon po ng doubt, nag-enter po yun sa kanya, kaya po siya ay unti-unting lumubog. Faith is walking toward God. Doubt is looking at something else while walking. You can have faith, but without focus, you will still sink. Parang kunyari, naglalakad po ako. At kapag, di ba tayo naglalakad, nakatingin po tayo sa ating dinadaanan. Pero kapag na-shift po yung focus natin, like cellphone po tayo ng cellphone, habang naglalakad tayo sa gitna ng kalsada, ano po mangyayari? Maaari po tayo makahamak, maaaring may mangyaring hindi po maganda. At ganun po yung nagagawa kapag hindi po tayo nakafocus sa isang bagay. Kapag hindi po tayo nakafocus sa ating mga nilalakaran, kapag hindi nakatingin ang mga mata natin kay Jesus, maaari tayong lumubog, maaaring maligaw tayo, mawala yung direction na nilalakaran natin. Pero gayon pa man, si Lord, kapag humingi tayo ng tulong kay Lord, kapag nag-cry out tayo kay Lord na, "Lord, help me, Lord, save me," ang response palagi ni Lord ay immediately niyang hahawakan yung kamay natin, immediately niya tayong ililigtas. Si Lord is the God of immediately, hindi siya the God ng after 1 hour, after 1 week, hindi siya ganun. Si Lord, immediately niya tayong ililigtas, immediately niya tayong i-comfort, ganun si Lord, and He is a loving God. And application po tayo, how to walk with God on water. A is keep walking with God. Dapat tayo ay lumalakad din po with God.
Hindi yung sigad lang yung lalakad, tapos ikaw hindi ka lalakad. May iwan ka niyan. May movement dapat. Hindi lang tayo nakatayo. Di ba may faith tayo? At yung faith natin, dapat may movement tayo eh. May movement tayo sa faith natin. Parang kapag naglalakad tayo, or naglalakad yung kasama natin, tapos ikaw nakatayo lang, maiiwan ka nung tao kasabay mo na lumalakad. And faith, dapat may movement po yan. Because faith is not standing still. Faith is stepping out. Stepping out of your comfort zone. Stepping out sa kung ano yung pinapagawa ni Lord sa'yo kahit mahirap. Stepping out na kahit yung mga katrabaho mo ay nakakaiyamot. Still, nandun pa rin na papatawarin mo pa din sila. Papatawarin mo pa rin sila kasi yung heart ni Lord, yung Christ-like character sa buhay natin is namumod. Dadaanan ata. At yun po yung kagandahan kapag naka Lord tayo, na kahit apihin tayo ng tao sa paligid natin, kahit ano man yung gawin ng mga tao sa paligid natin, kapag tayo ay naka Lord, mukha man tayong kawawa, pero kay Lord sinasabi niya, na ay, itong anak ko masunurin. Itong anak ko to sobrang faithful sa akin. Kasi pwedeng niyang gantihan yung mga tao sa paligid niya, kayang-kaya niya yung gawin, pero hindi niya ginagawa kasi yung focus natin na kay Lord. Kasi gusto natin gawin kung ano yung kalooban ni Lord, yung will ni Lord. And sabi ni Lord is love your enemy. Amen. Next po is be hold his hand. Have you ready, Ate Jen? Minsan may time din po kasi na kahit pagod na po tayo, hindi na po natin kaya maglakad. May mga time po kasi na dumadating tayo sa buhay natin na sa sobrang dami na nangyayari sa buhay natin. Yung minsan nagkakasunod-sunod po, minsan hindi lang sa isang trials, minsan sunod-sunod na trials. At kapag sunod-sunod, nakakapagod na. Parang ayaw na lang nating lumaban, parang dito na lang ako sa kama, ayoko na tumayo, ayoko na magtrabaho, ayoko na maglakad. At minsan, yun nga, pag dumating yung time na yun, God will carry you. Kapag di mo na kaya maglakad, God will carry you. Ang mahalaga sa journey mo ay hindi mo binibitawan yung kamay ni Lord. Amen. Kasi si Lord, never niyang binitawan ang kamay mo. Dapat ikaw din. Dapat kumapit ka rin kay Lord. God will never let you go. Ang tanong, ikaw, nilet go mo ba yung kamay ni Lord? Dapat hindi natin nilalet go yung kamay ni Lord. Kasi si Lord, He will never let us go. Amen. Even when you feel like letting go, He's still holding you. Kahit nag-let go na tayo, hinahawakan pa rin ni Lord yung kamay natin. Hindi niya pa rin tayo pinapabayaan. Nandun pa rin yung protection ni Lord sa atin. At kapag may mga times na parang hindi natin nakifeel si Lord, may mga times na napapalayo tayo kay Lord, binabalik at binabalik pa rin tayo ni Lord sa presensya niya. Kasi ayaw niya na yung anak niya ay mawawala sa presensya niya. Amen. Next po is surrender all our areas. Si Lord, hindi po siya controlling God. Binigyan po niya tayo ng free will po. Kaya kung ano lang po yung inaalaw mo sa buhay mo na gustong hawakan ni Lord, yun lang din po yung gagalawin ni Lord. Hindi po dapat tayo pipili lang ng parte sa buhay natin na, ay, ito lang yung gusto kong galawin ni Lord. Dapat lahat po ng areas natin sa buhay ay i-open natin kay Lord. Ay i-allow natin na si Lord ang pumilos sa lahat ng areas po natin sa buhay. Hindi pwedeng ang iaalaw lang po natin at kung iaalaw lang po natin na galawin o kilusan ni Lord ay ganitong areas lang, yung sa work ko lang, yung sa family ko lang. Pero kapag may mga areas po sa buhay na parang ang hirap ibigay nito kay Lord kasi minsan gusto natin tayo yung nagko-control sa sarili nating buhay eh. Ayaw nating ibigay kay Lord kasi minsan yung instruction ni Lord sobrang labo. Na, bakit ko mamahalin ng enemy ko? Ako'y inaway nito, ako'y sinaktan nito, pinahirapan ako nito, bakit ko sila mamahalin? Parang instruction ni Lord, love your enemy. Minsan may mga direction si Lord na sobrang labo, pero still kailangan pa rin nating mag-obey kay Lord. Kasi alam ni Lord yung mangyayari sa future. And kapag nag-step up ka at nag-move ka dun sa kinumad ni Lord, He will bless you. Sobra-sobra kang i-bless ni Lord, may reward ka sa ginagawa mo kasi that level of faith, that level na nag-step forward ka, nag-move forward ka, dun palang tuwang-tuwa na si Lord sa'yo kasi sinusunod mo si Lord. Eh, may mga parte kasi minsan sa buhay natin na ang inaalaw lang natin na papasukin kay Lord ay kung saan lang yung madali para sa atin na i-let go. Yung madali lang para sa atin na galawan ni Lord. Pero yung kapag sobrang hirap na, sobrang yung kumbaga yung mahal natin, importante sa atin, pag pinalet go ni Lord, ang hirap. Parang ayaw nating kilusan, ayaw nating galawan, ayaw nating pakailaman to ni Lord. Kasi Lord, akin to, bakit papakailaman mo to?
Pero the moment na binigay mo yan kay Lord, may mas maganda pa palang inihanda si Lord para sa buhay mo. May mas maganda pa pala siyang ipinrepare para sa'yo. Hindi natin ibibigay, hindi dapat ang ibibigay lang natin kay Lord ay yung madali lang. Yung mga bagay na hindi mahalaga sa atin, minsan yun lang yung gusto natin i-allow na hilusan ni Lord. Pero yung mga bagay na mahalaga sa atin, hindi natin kayang ibigay kay Lord ng 100%. Or hindi natin kayang hayaan na si Lord ang kumilos doon kasi gusto natin tayo yung masunod. Gusto natin tayo yung gumawa ng story natin sa buhay natin. Gusto natin, ay hindi, sariling ano ko na to, kaya ko na to. Minsan nagiging ganun po tayo sa buhay natin. Like for example, sa mga plano, may mga plans tayo minsan na gusto natin tayo yung nasusunod. Example is sa timing or sa waiting season. Ito yung isa sa mahirap din, yung timing at yung waiting season. Kasi dun sa waiting season, nakakainit kong mag-antay na parang hindi mo alam, dadating pa ba to? Kailan ko makukuha tong answered prayer ko na to? Parang tagal-tagal na, ilang buwan na, lumipas na yung ilang taon, bakit wala pa din? Ang hirap sa waiting season kasi hindi natin alam kung ibibigay pa ba yun ni Lord sa atin. Na minsan nakakainit maghintay na Lord, nasaan na? Minsan ayaw natin na si Lord ang gagalaw. Gusto natin minsan tayo na lang ang kikilos para sa sarili natin. Kasi may mga sarili tayong desisyon. Dapat kung ano nga yung, dapat yun pa nga yung ipinagkakatiwala natin kay Lord. Kung ano yung mahalaga sa atin, dapat yun pa yung ipinagkakatiwala natin kay Lord. Gaya po nung kay Peter. Bago po siya lumakad sa tubig, ipinagkatiwala niya kay Lord ang buong buhay niya. Kasi maaari siyang mahulog talaga doon kasi wala pa naman po talagang tao nakakalakad sa tubig eh. Pinagkatiwala ni Peter yung buong buhay niya. Hindi yung ibang parte lang ng buhay niya. At dapat tayo sa buhay natin, ipagkatiwala natin lahat lahat sa buhay natin, in all of our areas in our life, hindi lang yung parte lang, hindi yung part. Gusto ni Lord lahat. Gusto ni Lord 100%. Gusto ni Lord yung buong puso mo, i-offer mo sa Kanya. Gusto ni Lord ay 100%. In all areas of our life, isurrender natin lahat kay Lord. Dapat may faith and may focus tayo. Surrender is not losing control. It is giving control to the one who sees the whole picture. Kung may mahalaga po pala sa atin, dapat yun pa yung mas ipagkatiwala natin kay Lord. Dapat yun pa yung mas hayaan natin na si Lord yung kumilos. Dapat yun pa yung mas ibigay natin kay Lord. Ano ba yung mahalaga sa iyo ngayon? Pwedeng tao, pwedeng sitwasyon, pwedeng trabaho, pwedeng future, pwedeng love, pwedeng time. Marami tayong sa buhay natin na mahalaga yung ganitong bagay. Kung importante sa iyo yun, kung pinapahalagahan mo ang mga ganung bagay, mas lalong pinapahalagahan niya ni Lord sa buhay mo. What matters to you, matters to God. So let Him move in every area of your life. Kapag mahalaga yan sa iyo, mas mahalaga yan sa Lord. Kasi mahalaga ka kay Lord. Si Lord hindi lang siya into big details ng life mo concern. Even into the small details of your life na hindi mo naman pinapahalagahan, yun ay mahalaga kay Lord. Tulad po ng verse na to sa Matthew chapter 10 verse 30. Sabi, and even the very hairs of your head are all numbered. Yung buhok mo nga, yung buhok ng bilang mo alam niya ni Lord. Hindi mo naman pinapahalagahan yung buhok natin, di ba? Nagsusuklay lang tayo, minsan nanlalagas yung buhok natin. Hindi natin pinapahalagahan yan. At lalong hindi natin binibilang yung buhok natin kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo magtatapos sa pagbibilang ng buhok natin. Wala kang pakialam kung ilan ang bilang ng buhok mo, wala kang pakialam kung ilang, na ba yung buhok mo yung nanlagas, wala kang pakialam doon. Wala kang pakialam kung ilang higla na ba yung buhok mo, yung natira sa bulbunan mo. Pero si God, alam ni Lord. Si God, alam ni Lord ang bilang ng buhok mo. Sinong tao ang kayang magbilang ng buhok mo? Kahit yung mahal mo sa buhay, hindi niya kayang bilangin ng buhok mo. Si Lord lang ang may kayang bilangin ng buhok mo. At kahit tayo sa sarili natin, hindi natin kayang bilangin ng buhok natin. Ganon tayo kahalaga kay Lord na even sa mga smallest details ng buhay natin na hindi natin pala pinapahalagahan, yun ay mahalaga kay Lord.
What more pa yung mga big details sa buhay mo na mahalaga sa'yo? What more pa yun? Sobrang papahalagahan mo ni Lord kasi pinapahalagahan mo yun eh. God cares sa buhay natin. And in this verse, makikita mo talaga na even into the smallest details of your life ay pinapahalagahan ni Lord basta tungkol sa'yo. Kasi ikaw ay mahalaga kay Lord, kaya lahat ng concerns mo, concern din niya ni God. Kahit minsan hindi mo concern din niya ni Lord sa buhay mo kasi mahalaga ka kay Lord. Kaya kung may mga bahagi sa buhay mo na nahihirapan ka na, don't worry. God is working even in the smallest details. We just need to have faith and focus kay God. Hindi ka niya hahayaan na lumubog. He knows kung kailan kaya mo pa. He knows kung kailan kailangan mo na ng tulong. And at that moment na kailangan mo na ng tulong, God will step in, God will reach out your hand para tulungan ka na, para iangat ka niya. At bago pa man ang lahat, bago ka mangailangan ng tulong, bago tayo tumawag kayo, nakaprovide na agad yung solusyon sa problema mo. Nakaprovide na agad yung solusyon sa trials na meron ka sa mga kinakaharap mo. Have faith and focus kay God and you will be amazed on how you will walk on the water, kagaya ng kay Jesus at kay Peter. The faith that you have will let you experience on how to walk on the water. Walk on the water of your worries, of your doubts. Lakaran mo lang yan. Have faith, keep focused, and watch God let you walk on water. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ano ang mangyayari sa faith natin kapag nawala po ang focus natin kay Lord. Sabi kanina sa Matthew chapter 14, verse 28 to 31, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Sabi ni Lord, come, he said. Diba tayo kanina marami tayong, Lord, if it's you, Lord, if it's you. Pero sinasabi ni Lord, come. Yun yung sinasabi ni Lord sa atin, come, lumapit ka lang. Tapos kailangan lang natin mag-step out. Step out the boat, step out of our comfort zone, step out sa kung ano yung pinapalakaran ni Lord sa atin. And makakalakad po tayo sa tubig. Pero nung nagkaroon na po ng wind, natakot po siya and he is beginning to sink. Pero after nun, hindi pa siya talaga tuluyang lumulubog sa pinakailalim. Nag-cried out na agad po siya kay Lord. Sabi is, Lord, save me. And immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You little of faith, he said, why did you doubt? Sometimes kasi parang tayo din po to, styrofoam. Sometimes we are like Peter. Tayo din po itong styrofoam na to. Sometimes we are like Peter. We have strong faith that can walk on the water. Sobrang strong ng faith natin na kahit anong unos yung dumaan sa buhay natin, nakalutang pa din tayo. Sobrang lakas ng faith natin, strong faith that can walk on water. Pero sometimes kapag tayo ay napasukan na ng mga doubts, nakafocus na, na-defocus tayo, nawala tayo ng focus kay Lord, tayo ay nagsisimulang lumubog. Unti-unting lumulubog sa tubig. Unti-unti po tayo lumulubog sa tubig. Pero the moment na nag-cry out po tayo kay Lord, Lord, help me, Lord, save me, Lord, protect me. Tayo po ay unti-unting aangat ulit sa tubig kasi yung hand ni Lord, He will reach us out immediately, hindi yung sa isang araw pa, immediately niya po tayong i-reach out at tayo ay lulutang po ulit sa tubig. Kaya kahit ano man yung bato na kaaway sa atin, nakalutang pa rin tayo sa tubig. Lahat ng problems natin, lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, they are all under your feet. Kasi nakalutang ka lang sa tubig. Lahat ng pinagdadaanan mo, all under your feet. Stand firm on your solid foundation and hold your banner high. By faith, every struggle that rises against me will fall beneath my feet. Because the God of the universe is the God with you. The God who fights for you, the God of victories. Walang talo kay Lord, lahat
Tayo po munang manalangin. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, and by the working power of the Holy Spirit, Panginoon Lord God, Lord, maraming salamat, Panginoon Lord God, sa araw na ito, Panginoon Lord God, for activating our faith, Panginoon Lord God. Maraming salamat, Panginoon Lord God, for encouraging us, Panginoon Lord God, to step outside our comfort zone, Panginoon Lord God. To step out the boat, Panginoon Lord God, that we have, Panginoon Lord God. At sa pag-step out namin yun, Panginoon Lord God, Lord, nandun yung pagkilos mo, Panginoon Lord God, yung mga miracles, Panginoon Lord God. Lahat, Panginoon Lord God, ng imposible, Panginoon Lord God, ay nagiging posible, Panginoon Lord God, sapagkat kayo, Panginoon Lord God, ay sumasa amin, Panginoon Lord God, at the moment that we sing, Panginoon Lord God, Lord God, isang tawag lang namin sa inyo, Panginoon Lord God, and immediately you will save us, Panginoon Lord God. Ganon kayong Diyos, Panginoon Lord God, na mapagmahal, Panginoon Lord God, na sobrang powerful, Panginoon Lord God. And Lord God, ano man Lord God yung pinagdadaanan, Panginoon Lord God, ng bawat isa, Panginoon Lord God, nandun yung kamay niyo, Panginoon Lord God, na handang isave kami, Panginoon Lord God, na handa kaming iligtas, Panginoon Lord God, na handa kaming protektahan, Panginoon Lord God, sa anumang unos ng buhay, Panginoon Lord God. Maraming salamat po, Panginoon Lord God, and increase our faith, Panginoon Lord God. Mas i-elevate niyo pa po ang faith namin, Panginoon Lord God. Higit kayo sa dati, Panginoon Lord God, and let us experience, Panginoon Lord God, your miracle sa buhay namin. Maraming salamat po, Lord God, sa inyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen.